Tanggap mo ba ang pagsali sa Miss Universe ng 1. Trans women, married women, mothers, no height requirement? Did you even think that I could be a beauty queen material? Hindi, hindi ganun. talaga. Oh my God, lalo na yung background ko. In 2013, Binibining Pilipinas celebrated its golden anniversary. And what golden harvest they had indeed. In the international pageant scenes, they sent 4 delegates. Ang resulta, 2 crowns, 1 very impressive runner-up finish, and 1 semi-finalist. Walang talo, di ba? Pero ang tunay na panalo ay ang magagandang kalooban ng mga binibini during that golden year. Lahat sila mababait, walang arte, cooperative, basically very nice. And we have the nicest of them all today dito sa Time to Talk. But before you meet her, please don't forget to like and subscribe to our channel PH Time and press the notification button for further updates. And now, here she is. From my end, I would like to say that I have a very soft spot in my heart for her. Mahal ko to, hindi lang niya alam. Pero after 10 years, she's with us. And I guess it's best na tignan natin, siya na ang mag-replicate ng kanyang intro during the 2013 Miss Universe pageant in Russia. Please do the honors. Hi everyone, Ariela Arida, Laguna, Philippines. O diba talagang Miss Universe na? De, pero, Sir Butch, Kumusta na? okay naman. After 10 years, mas maganda ka pa after ngayon. 10, oh, salamat. Pero salamat for having me here. I never forgot you. Yeah. Pero grabe yung intro. Di ba? Nakaka-nostalgic. Kasi parang 10 years na. Yeah. Parang ang bilis kung isipin mo. Pero, And you never changed. Anyway, eto muna. You ventured na into another area which is acting, no? And nung lumabas siya sa Killer Bride, naging fan ako bigla. Oh, So I thank you, gave her Sir very, Butch. very nice reviews, actually. And which she deserved naman. Pero parang natin yung, di ba, provocative, medyo sexy. Hindi ba nagka-problema yan sa... Well, you belong to the Iglesia ni Cristo. Sir Butch, actually, Binibini days pa lang. Yung pagsali ko pa lang ng pageant, medyo, kumbaga, risky na siya, questionable. Kasi nga, may bikini portion, may swimsuit round. And actually, before Binibini, sumali na akong Binibining Laguna. Okay. Doon pa lang, nagpaalam na ako sa kanila kung papayagan ba nila ako sumali. And then nalaman ko rin from Binibining Laguna and with the Binibining Pilipinas, may mga kapatid din na sumali na previously. And ayun, same ano din. Same din yung ginawa nila, nagpaalam sila kung pwede nila gawin to. And then pumayag naman. So yun, thankful ako dahil pinayagan. Kung hindi siya pumayag, wala tayong isang, di ba, impressive performance sa Miss Universe 2013, di ba? Actually, ang hindi ko inaakala ay ang manalo ako. Kasi nga, di ba nang galing akong Binibining Laguna and actually Miss Earth, yung dalawang pageant na yun, hindi po ako nanalo. I remember yung crowning ng Binibining Pilipinas, yung mom ko from patron seat, nakita ko nandun sa harap ng stage, tapos sabi niya, hindi ako makapaniwala. As in, siya agad yung una kong nakita among dun sa mga media na nagpo-photograph sa amin nung time na yun. Ano sabi mo? You better believe it, ma. Hindi, sabi ko din, hindi rin ako makapaniwala. Kasi actually, Sir Butch, nagpaalam din ako sa kanila bilang strict nga sila, yung parents ko. Ayaw nila nung mga ganitong industry kasi nasanay ako sa academe. So, nung nagpapaalam ako, alam mo kung ano yung sabi talaga nila sa akin, huwag ka nang tumuloy dyan, politika lang yan. I mean, as in, ganun talaga yung sabi nila. So, parang since that time, last year ko na, tapos pinilit din sila nung sister ko na sumali ako. Kumbaga last hora na kasi yung age ko baka hindi natanggapin. So eventually, pumayag na yung parents ko. Kasi to think, Sir Butch, nung college ako, ayaw nila akong pumuntang mag-aral ng Manila.
Just because ganun silang katakot sa pwede kong ma-meet, pwede kong makasalamuha. Kaya ending, sa UPLB talaga ako. Hanggang Laguna lang talaga yung pinakamalayo ko dapat na. Ilang oras ba from Alaminos to Los Baños? Mga 1 oras at kalahati. Pag traffic, 2 oras. Laguna lang yun, ha? So, yun. Anyway, kasi pageant season naman ngayon, so maraming raging issues, di ba? Ito, Yes. yes or no lang ang sagot mo dito, Oh, ha? okay, sige. Sir. Okay. Tanggap mo ba ang pagsali sa Miss Universe ng trans women, Yes. married women, No. mothers, Yes. no height requirement, Yes. extended age limit, kahit 108 years old na? No. No, kahit sa sarili ko parang gusto ko pa rin. Hindi, parang, alam mo yun, parang ini-aim mo talaga by this time, at this age. Parang iba talaga kapag may certain age din talaga for the competition. Or I think I'm being traditional na ayun na yung nakasanayan. Nasanay ka lang. And na-experience ko yun. Kasi kung hindi walang limit nung time ko, hindi ko Baka mapupush. hanggang nag-iisip ka pa rin. Oo, hindi ko mapupush yung sarili ko. Ako, may ganun ako personality talaga, Sir Butch. Kung nagpi-50-50 ako, kung hindi pa ako pinilit ng sister ko at ng mga tao sa paligid ko, yung mga gay mentors ko. Binlow out mo ba yung sister mo nun? Binublow out ko naman siya. Silang lahat, yung family ko, kahit ayaw nila, ako pasalihin dati. Pero pinaka-pakumung sa order, sister mo, sky's the limit. Ay, hindi, pero ngayon, Sir Butch, damang-dama nila yung effect nung pagkakapanalo ko, kung nasan ako ngayon. Kasi, sabihin natin, marami talaga opportunities na dumating. Tapos, syempre, lahat sa amin, sa family ko at sa akin, sobrang bago yun. Kung tinuloy ko yung chem background ko, sabi ko nga, kinikita ko nung 1 buwan, kaya mong kitain ng 1 araw dun sa industry. Yung tipong ganon. So, sobrang nasi-share ko siya sa family ko. Kaya, ramdam na ramdam nila yung effect. Teka, ikaw ba ramdam mo yung pageant war among our neighboring countries? Kasi di ba parang naglalaban din, ano ba, yung Thailand, Indonesia, Vietnam. Actually, puro mga Southeast Asian talaga yung Di ba? malakas ang, yung fan base. Na dati wala naman, di ba? Well, dati may konti-konti. Nararamdaman ko yung Indonesia. Tanda ako nung time ko, buti hindi pa ganun kalakas yung social media, pero meron na rin. Merong magko-comment talaga sa Instagram ko na sobrang foul. Madidistinguish mo naman kung constructive yung criticism sa'yo or talagang binabash ka na hanggang From another country. from another country. Kasi pag check mo yung profile, hindi naman taga-Pinas. Pero mix, may taga. Merong sariling atin. Pero May basher na Pinoy? yes, Sir Bush. Oh my God, sa pageantry, sobrang yan. Sobrang Have your own? sobrang normal yan. Pero nga, with that pageant war, ako, na-appreciate ko yung competition, pero sana in a healthy way. Kasi kapag yung kagaya ko, na-experience ko talaga yung personal na yung atake sa'yo, kahit naman hindi makatuwiran. Nakaka-affect ng mental health. Kung baga, stress ka na nga sa preparation mo, tapos may ganito ka Can you pa. help na hindi magbasa? Well, kasi yun yung ginawa ko. So, madali namang mang-block. Madali namang i-report yung account. Pero syempre, bago mo naman i-block, mababasa mo, di ba? Pero at least, nabablock ko yan. So actually, ang ginawa ko nung time na yon, may fan page ako sa Facebook. Syempre, fan page yun. So, yun na lang yung binabasa ko kasi puro positive lahat yung mga nababasa mo. Ewan ko, for some reason, yung ibang girls, meron silang tendency na yung photo nila, pati yung comment, kahit hindi sa personal account nila, babasahin nila, basta yung pictures nila. So ending, hindi mo naman yun na nafi-filter lahat. So nababasa mo. Affected sila. Oo, madali ka maapektuhan. Ako sabi ko, fan base ko lang talaga yung sa fan page ko lang talaga yung binabasa ko yung mga comments and all. Kasi mas nakaka-boost ng moral. Ito yung mga stand-alone pageants. Ibig sabihin dapat kung Miss Universe Philippines, yun lang yun. Tapos, di ba, parang, may ganun na ngayon, di ba? Sa tingin mo ba parang medyo naging parang money-making na rin? Namimiss ko nung time nung batch ko kasi promise wala akong nilabas na pera para tulungan ako na matuto mag-makeup, paano yung pasarela ko, yung damit ko. Yung ramdam mo talaga na tinutulungan ka talaga, gusto kang manalo.
Ngayon naman, nababalitaan ko kasi since sobrang nagiging competitive na talaga, yung mga girls kasi may kanya-kanya na silang shoot. Kasi nga sobrang naging malakas yung social media. So they would post yung mga shoot nila. Na-realize ko at parang nalaman ko, binabayaran nila yung shoot nila, yung makeup. So parang sabi ko, oh my God, nung time ko, wala akong pambayad sa mga ganito. Like yung mga tumulong sa akin noon na libre. Siyempre, pag minsan nagkaka-endorsement, so sila yung kukunin ko, yung mga tumulong sa akin, sila yung kukunin ko for makeup, yung something like that. Para may give back. Oh, bayad utang yun. Oo, parang ganun. Pero, It's a very nice gesture. oh, yun. So ngayon, parang nalaman ko yung iba, parang makeup pa lang, tutorial. Parang So pag na-thank you ka, thank you lahat yun. Parang sobrang ang lakas na ng competition. Kasi maraming pageant fans na humihiling na ibalik ang corona ng Miss Universe Philippines sa Cubao. Ang mga pageant fans, alam na nila yon kung ano yung ibig sabihin ng Cubao. Anong reaction mo dito? In a way, parang everyone naman may chance to get the franchise. Yun yung naririnig ko. Kasi nga, with the new owner, parang everyone can bid for the MUPH, for the crown. So, ako, I don't mind kung mabalik ulit sa Cubao. Ako, sabi ko nga, once sa Binibini, always sa Binibini. And it would be exciting then kung sino man yung mabigyan ng At saka Cubao girl ka. Cubao girl. Pero ako kung sino bang mabigyan ng kung kanino ibigay yung franchise. Ngayon kasi 'di ba, you have to bid. Yun yung pagkakaalaman ko. Kung sino lang yung mataas, yun ang nanalo. Ba, ganun ba yun? Hindi ko alam paano talaga exactly now nga nabago na yung owner. Pero it's all about bidding. So, hindi ka naman taga-Cubao. Taga-Alaminos, Laguna ka. Yes. So, ano ba, Lagunenya ba ang tawag doon? Lagunense. Lagunense. Oo, Laguna, Philippines. Okay, Laguna, Philippines. So, taga-Alaminos, pero nag-aaral sa Los Baños. Los Baños. Pero kumusta ang childhood mo na ang parents mo ay from academe? Yes, very academe ang aking background, Sir Butch. Sobrang simpleng life. As in yung tipong pagising, ligo, then school, and then balik na ulit sa bahay, aral, ganyan. Ako, Pero ang grade school, high school, hindi naman Los Baños. No? hindi. Pero San Pablo. Like, So, from Alaminos to San Pablo, sobrang lapit lang din sa... malapit lang. So, grade school ko is in Alaminos, high school San Pablo, and then college. Kaya ka nakapag-valedictorian because Los Baños. you had time to study. Actually, nakakatawa kasi parang, alam mo yung bata ka, competitive, gusto mo laging nasa top. Nung high school, sabi ko, sige, masaya na ako ng basta nasa honor list. Hindi, kailangan nasa top. Tapos nung college, sabi ko, basta pumasa na ako sa lahat ng subject ko, mabalance ko yung social life, yung parang gano'n. So did you think na sa sarili mo lang, sa harap ng salamin, did you even, think na, I could be a beauty queen material? Hindi talaga. Oh my God, lalo na yung background ko. Yung mom ko, nung lumalaki kami, parang never kong naririnig, ay, ang ganda nung ano ko. Parang gano'n. Tough love ang aking parents. Very strict. Pero ang ganda, saan nanggaling na side pareho, I can imagine? Parang mix naman. But, feeling ko mas kamukha ko yung tatay ko. Aha. Pero yun nga, growing Ano ba up... lineage niya? Saan galing? Spanish? Wala. Pinoy talaga. Pinoy talaga. Laguna talaga. As in, Arida, Laguna. Walang half. Akala nga nila may lahi ako. Lalo na nung nag-compete ako sa Russia. Yung beauty ko daw, pwedeng maging, makahalo sa mga Latina. Tapos, nung time pang yun, since Russia, tas sobrang mas maitim pa ako kaysa sa kulay ko ngayon. Yung mga Russian, doon ko naramdaman ang ganda-ganda ko. Kasi gusto nila yung black hair, yung color ko. Lagi nilang tinatanong kung yung mga Pinay daw ba, lahat, kamukha ko. So, nung time... Saan na mo? Yes! Sabi ko talaga. Pati yung color, tinatanong nila. As in, manghangha sila sa color ko. Pero syempre, di nila alam. Kalahating fake, kalahating totoo. Kasi nagtatan talaga ako ng matindi noon, tapos nagsiself-tanning pa ako para talagang ma-achieve ko yung At saka sa kanila, color ang ko. pagkaganyan ng kulay mo, tingin nila, akala nila mayaman ka.
Yeah, sa kanila. Hindi ka sa Oo, kanila? kasi may time ka magbakasyon sa sa ibang bansa kapag winter. Pero ano pangarap mo maging trabaho sana nung bata ka? Nakakatawa kasi, syempre, alam mo yung kindergarten, tapos sabi mo, someday I wanna be, so, tanda ako, sabi ko, someday I wanna be a doctor. So, parang gano'n naman yung nangyari kasi yung naging course ko is Chemistry. science course. But then, nung nandun ako nung college, ang pangarap ko na lang makatapos ng kung anumang course, tapos magtrabaho ng maayos yung time na yun. Actually, vet med yung una kong course. Doktor ng aso pala. Tapos nag-shift lang ako ng chem. Ano naman tayo? Okay, 10 years, no? We are marking your 10 years ay yung pageantry. Siyempre, bago ka napadala sa Russia, binibining Pilipinas ka muna. So, was the competition fiercer? So, naalala ko lang talaga, sobrang mababa yung expectation ko sa sarili ko. Kasi nga, di ba, hindi nga ako naniniwala na kaya kong sumali ng pageant. Kung hindi lang talaga sa mga gay mentors ko, hindi ako At sa kapatid mo? At sa kapatid ko, hindi ako mapapasali. So, kaya nung sumali ako ng Binibining Pilipinas, ang goal ko, masaya na ako ng top 15. As in, top 15, okay na ako. Thank you, Lord. Sino ang kinatakutan mo? Actually, madaming malalakas ng time na yun. Andun si Pia, si Maine Ilima, si Bea Santiago. Lahat ng mga nag-titan nung time ko, si Mutiada Tul, si Cindy, si Parul. Madami kasi 50 years, as in, sobrang competitive ng mga girls. Pero, kasi nga Sir Butch, since top 15, masaya na ako. Hindi ko sila, dinededma ko sila. Hindi ko talaga, hindi ko sila tinitingnan ng competition dahil nga, top 15 na nga lang, okay na ako. Eh, nagkataon, nung top 15, ako yung kauna-unahang tinawag. As in, sa top 15. So, nung nandun na ako, biglang, iba na yung prayer ko, Miss Universe. Sabi ko, Lord, make me Miss Universe. Kasi sayang, di ba, kauna-unahan akong tinawag. So, na-upgrade na yung dasal ko. Sabi ko, Lord, make me Miss Universe, Miss Universe, Miss Universe. Tapos yung... May tayo pa ba kayo manalangin mga ganun panahon? Habang nakaano ko nun, Sir Butch, as in pagtawag sa akin, tas post ganyan. Siyempre, ang daming tatawagan after ko, 14 candidates. And siyempre, nakapost lang ako, pero yung sa utak ko, nagpe-pray na ako, Miss Universe, Lord, Miss Universe. As in, ayun na yung mindset ko nung time na yun. Tapos, nagkataon pa, ako unang tinanong, sabi ko, I'm proud of myself. Ang ganda ng sagot ko. Name a lesson about life that women can teach men. Lesson in life, women can teach men. Them, those men. No? One lesson in life that we women can teach men is being sensitive, because we all know that men are more logical when it comes to decision. They usually more rational, straightforward. Unlike we women, we use our heart and we tend to get emotional in some of our decisions. And so that's it for me. That sensitivity is something that we women can teach to men. Thank you. Kahit sarili ko, hindi ko akalain na hindi ako magbabakit. Tapos sabi ko, saan ba galing yung sagot ko? Natawid ko. Tapos sabi ko talaga, I have a chance, Lord, Miss Universe. As in sa backstage, parang syempre, tanongin ako ng mga girls, kamusta? Ano, kinabahan ko? Sabi ko, oo, pero sabi ko, sobrang thankful, nagdire-diretso yung sagot ko. Tapos, wala na akong kinakausap, nagpe-pray na ako yung sa utak ko, Miss Universe, hanggang announcement. So, nag-resign ka sa trabaho mo? After na ng Miss Universe, in fairness sa company ko. Ibig mong sabihin, all those preparations, nakababad ka sa gym. Promise. Imbis na nasa opisina ka, Hindi kasi yung... nasa gym ka. Yung trabaho ko nun, very flexible. Yung parang kausap ko yung mga sa product development ng iba't ibang company. Tapos kami yung nagsusupply ng raw Ano ba materials. tinitimpla mo nun? Raw materials, yung parang ayun yung sinusupply ko with different companies. Pero ang kausap ko mga R&D, something like that. May bago silang product, sabihin ko, ito, citric acid, good for ganyan-ganyan. Mga tipong gano'n. Parang ginagawa, minamanufacture parang beauty products nun. Tapos yung raw materials galing dun sa company na pinagtatrabahuhan ko. Pero yung premyo as binibini, nakatulong naman talaga rin sa'yo. Oo naman, Sir Butch, sobrang nakatulong kasi... Ano nga ba yung premyo noong time?
Well, it's 500 worth, 500,000 pesos. That's 500,000 worth of bini-bini clothes. And pero more than that, actually, it's more of the opportunities na Pero yung 500,000 pesos, yun pagtatrabahuhan mo yun o talagang cash? syempre pagtatrabahuhan. Pagtatrabahuhan yun. Divide, like, yung kontrata namin, 15 months. So, naka-divide sa 15 months. But anyway, let's put it this way. After naman kasi ng competition, madaming guesting, may pumapasok na endorsement. So, yung money comes from that. Parang ganon. Itong original supporter mo na non-relative, kasi iba yung ate mo, no? Friends pa kayo? Yes, until now. Actually, Ano pangalan niya? si Oyel De Leon, Aha. actually yung pangalan niya. And I'm so happy kasi ang dami niya na ring followers sa Instagram niya. Tapos ini-invite na rin siya ng iba't ibang pageant mag-cover. At kumikita na rin siya kasi minsan may mga interview na ginagawa for Kumu, something like that. So, isa siya sa 5 naniniwalang mananalo ako. Pero kasi nung time ko talaga, hindi ako favorite. Kaya sabi nila, dark horse talaga ako. Kasi hindi ako favorite. Di ba parents ko nga, hindi alam naman nanalo ako. So, paano pa kaya yung mga pageant enthusiasts? So, as in, sobrang konti lang nila. Parang 5 lang talaga silang naniniwala ang mananalo ako. So anyway, ito yung isang pageant enthusiast na panood niya yung interview ko. Tapos parang sinabi ko, I'm doing this for the Philippines. So he made this account na for the Philippines. Tapos ngayon tuloy-tuloy na nagko-cover na siya. So 10 years na rin. Wala lang, ang saya lang. Kasi sobrang na-appreciate ko yung mga taong naniwala sa akin nung time na yon. Kasi wala talaga, hindi talaga ako favorite. Doon na tayo sa Russia, sa Miss Universe. Kasi importante yung makeup art si Albert. Importante rin naman kino-coach ka niya kasi would you be on your own pagka nasa international Yes. Actually, hindi ka aasa dun sa mga provided ng Hindi Miss talaga. Universe. Siguro alam din naman ng mga pageant fans na yan ngayon na ang Miss Universe may sarili silang makeup team. So hindi naman nila gamay yung face mo or 'di ba, hindi nila alam paano ba yung look na bagay sa'yo. So it's better talaga marunong ka mag-ayos ng sarili mong mukha. Sabi kasi ni Margie Mora nung araw, ang problema daw pagka nasa Miss Universe, yung mga makeup artist ako, let's say, kung Asian ka, they will make your eyes even slanter. Yun yung problema. Kasi hindi naman lahat alam paano ba yung mukha mo, ano yung best makeup na bagay sa'yo. So kailangan marunong ka talaga. Ako, never ako nagpahawak sa kanila. From my arrival hanggang finals, ako lang gumawa ng makeup ko. Pati hair ko ng finals, ako na yung nag-straight. So, pero anyway, bilang top, di ba ako, fan vote, kaya ako pumasok sa sa semi-finalist. Yun, sobrang thankful din naman. Tawid mo naman sa top 5. Ay, yes. Promise talaga, Sir Butch. Alam mo, yung fan vote, siguro, well, nakwento ko nga, top 8. So, top 8, sunod-sunod nang tinatawag yung mga kasamahan ko sa mga sponsor visit. Kasi wala akong pahinga nun sa Russia, lahat kasama ako sa sponsor visit. Tapos sabi ko, from 8 hanggang 15, ito na yung mga kasama ko sa kasi yung mga sponsor visit, mga 10 to 15 girls lang Ang kayo. pumipili nito yung mga individual sponsors. Oh, individual sponsors or si Miss You, so mixed. So nagkataon lahat, lagi talaga akong kasama. So pag hindi ka nasama, kabahan ka na. In a way, lalo na kung wala kang napuntahan kahit isa, di ba? Meron ba? Oo, kasi 86 kami. Meron mga naiwan, Feeling mga ko- mahaba ang pahinga sa kwarto. Feeling ko. Hindi, kasi may isa namang event doon na parang kalahati ng girls andito, kalahati ng girls nandun. Okay. So, parang mga 2 events lang yun. Then, all the events, mga 10 to 15 girls na lang. So, pagka hindi ka kasama sa fan visit, ano ginagawa mo? Wala, nag-gym. Sightseeing. Nag-gym sila. At least, mamimit nila yung mga parents nila doon, yung mga visitor nila. Ako wala talagang chance. Wow. Hindi, promise. Pero naisip ko, hindi ko naman naisip na favorite ako. Naisip ko, kaya ako sinasama dahil malakas yung fans sa Pinas. Kaya sabi ko, buti na lang malakas yung fan base natin. Lagi ako kasama. So anyway, yung announcement top 15, lahat sila kasama na doon. Tapos ako, hindi pa din natawag talaga. Tapos yun, pinag-pray ko, sobrang helpful nung prayers. As in, pinag-pray ko, sabi ko, Lord, isama niyo na ako dito, tapos itutuloy-tuloy ko hanggang top 5. Your dad, during the pandemic, got sick and you lost him. Yes, 2020. In
in the height of Kasagsagan. pandemic. But my dad has been battling now with cancer for 2 years. What do you miss most about him? Siya mismo. Oh my God, yung dad. Sobrang bait kasi nung dad. I